Ito po ay Toyota Innova na 2017 model, no. So makulimlim na yan, guys. So tingnan nyo yung kristal nya, malamig siya, no. Pero pag minute yung panahon, mahina yung kanyang lamig. Okay, so nagdagdagan na natin ito ng priyo, no, mga isang buwan na. So ngayon kulang siya ng konti. Malamig pa siya, pero concern ni sir, no, na pag minute na, tapos pag tumatakbo, yun na pag ganda ng kanyang lamig, no. Pero pag nakaigil, pag init, mahina siya, no. So nihay ko po ito, tinanggal ko po yung filter para maitesting ko po yung reading niya, no. Maganda, so malamig naman, no. Ayan, malamig naman siya, pero yun nga, ang reklamo ni sir, no, gaganda ang kanyang lamig pag tumatakbo na, pero pag nakatigil siya, no, bitin ang kanyang lamig. Tapos yung history nito, kapag add tayo mga 1 month na, decision ni sir, no, bali i-check na lang natin tong evaporator nya, check natin kung may leak ba. Tanggal tayo ng dashboard para i-check up. Bali dalawang evaporator kunin natin para ma-check, no. So share natin to, guys, kung may problema nga ba yung aircon unit nya. At ito na, guys, no, kinabukasan yan. So kahapon natanggalan natin tong dashboard. So ito, napunasan ko na kasi marami siyang alikabok. Tapos dito yung evaporator na dalawa, no. So actually, guys, no, bali overnight ko po ito na i-leak test na loblob dito sa tubig, pero wala siyang leak. No leak yung dalawang evaporator, no. So yun, in-inform ko po yun sa owner sa regarding dito sa sitwasyon ng kanyang evaporator sa unahan. Ito yung evaporator, no. Ito, no. So in-inform natin siya dito kasi marami siyang mga puti-puti, parang corrosion. Tapos sabi ko, kung ibalik natin pwede naman, pero hindi natin alam yung itatagal niya. Okay, baka di siya tatagal tapos magkaroon siya ng leak kasi marami siyang mga corrosion, no. Ibig sabihin yung parang luma na talaga. Kasi na tong unit na to, 7 years na, no. So tinignan niya po dito at nakita niya po yung natin, tapos nag-explain tayo sa kanya, no. Good siya, guys, na palitan na lang yung sa front. Palitan na lang to natin ng bago. Yung sa likod ibalik lang natin. Kasi pag mag-leak yan sa next, kasi di rin natin alam yung itatagal dito, at least, no, easy lang itanggal itong sa likod. Ito yung mas maganda na mapalitan natin kasi mahirap baklasin, no. Sobrang hassle sa baklas ulit sa dashboard. So okay siya, guys, na palitan na lang to. Baka hindi naman daw ko tatagal tapos meron ng mga sign dito ng mga luma na, gabok na, no. Ayan, so palitan natin to ng evaporator. Bali wala pa itong leak, kaso lang di natin niya alam yung itatagal niya. Ayan. So ang iyang concern dito, pag tumatakbo malamig, pero pag nakatigil siya, no, mahina. Kita niyo yung unang video, no, malamig pa siya, naghulas pa ganing kristal. Kaso medyo kulang na siya ng konti. So sinicheck ko na rin yung valve core dyan, doon yung sa may charging line, no. Pinalitan ko na yan kasi yung spring medyo mahina na. And then ito, tanggalin natin to, tapos mag-add tayo ng isa or dalawa lang na silicone. Ayan. So yun ang ating gagawin dito. Then pa-observe natin sa kanya, no. So hindi naman siya totally na maraming kulang yung unit kasi malamig naman. Okay, so start na po tayo, guys. Magpalit na tayo ng evaporator. Ito na yung i-replace natin na bago.
Ayan. So symbol lang namin to guys, no, para may balik na yun sa pati dashboard, symbol na rin para tapos na. So yung rear, ayan, so pinasimbol ko na para maibalik na din, no. Ayan, so tanggalin natin tong expansion valve, pero before natin to ikabit dapat na lagay na yung evaporator, kasi dapat nakalubog pa siya sa housing niya bago ikabit yung expansion valve. Okay, ito na guys, natanggal na natin yung radiator fan dito. Sobrang hirap, sikip, pero at least magawa natin ng paraan guys, no, para matanggal natin na wala tayong madamage dito. Ito yung radiator fan nya. Ayan. So konti na lang yung natira na silicone nya. Ayan, so ito pag uminit na, no, so hindi siya masyadong kakapit kasi konti na lang, no. So idagdag natin dito nasa dalawa lang or isa or tatlo, no, pinaka marami tatlo, kasi hindi pwede na sobrang dami kasi maugong yung ating engine. So magkukos siya ng low power. So dapat mga isa or dalawa lang, no. So kung kulang pa, gagawin natin na dalawa at kalahati or tatlo. Dapat i-measure nyo yan paglagay guys, dapat iganyan nyo siya na maglibil lang dito. Yan, di pwede na punuin kasi sobrang pigil yung ating engine, no. Ayan, so ito yung isang reason na kapag nakahinto siya, no, hindi masyado makuha yung init ng ating condenser, kaya hina yung lamig. Pero pag nakatakbo na, doon na siya lamig kasi may hangin na kukuha yung ating radiator fan, no. Kasasalubong siya ng hangin. Okay, so taka natin guys. Okay, so ito na nilalagyan na natin ng silicone, no. Bali pangalawa na to na nilagay namin, no. So pwede rin pag naglagay kayo guys, no, pag na pull na po dito yung nag-level na po dito yung silicone, pwede na po yan. So wag nyo nang ubusin or i-pull pa to na ano, hanggang dito. Okay, so di na natin tinanggal yung ano, yung luma kasi hirap linisin yan, hindi mo yan maubos sa loob na ano, pag gamitan mo pa ng mga brake fluid or diesel, kasi nag-close kasi yung valve nya. So kapag ihugasan siya, no, hindi masyadong maubos yung nilagay nyo na panglinis. Ayan, pag ganito guys, no, kasi dito yung tinatago yung silicone oil. Pag ganyan nyo, no, na level na po dito, pwede na po yan. Huwag na siyang damihan kasi pigil. Okay, so good na po ito. So dalawa lang yung nilagay natin. Okay, ito na guys, no, na sige, start na tayo kasi naglagay na tayo ng preyon. At then tapos na natin mag symbol. Okay. So radiator fan check. Ayan, malakas na. So di pa yan uminit, ha. Good na yung ating fan, no, sobrang lakas. Aircon. Okay. Ito gangis ay. Ganda na ang ikot ng ating radiator fan. Ayan. Okay, so tapos na po ang ating Innova guys, no, na ginawa at ni-share sa inyo. So tapusin na namin to.
yan, yun lang yung ating ginawa, no? Nagpalit lang tayo ng evaporator kahit good pa. Kasi baka hindi tatagal yung kondisyon niya. Yung sa likod, binalik lang natin. Pero just in case giga maano yung sa likod is mabilis lang tanggalin, no? At hindi siya masyadong marami na babaklasin. Compare sa front, marami mga dashboard yan. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. Sana may na-share tayo.